Hey guys, kamusta? I'm back. Matagal na rin simula nung last upload ko dahil ang daming ganap sa live after nung bumalik ako ng Pilipinas. So, ito yung picture ng condo unit na nabili ko and ito naman yung visit ko sa unit. So, itutour ko kayo. Maliit lang siya, studio unit, 18 or 19 square meters lang. So, ito yung CR. Ang liit niya lang and pinag-iisipan ko kung ano yung ipaparenovate ko dahil marami siyang kailangang palitan. Lalo na yung toilet, ayan may crack siya, super dangerous niya. And yung mga grout, nakikita nyo, ang dami niyang molds and feeling ko hindi na siya carry ng i-bleach. Kailangan siyang i-regrout or palit ng tiles. Pero pinag-iisipan ko pa kung magkano yung aabutin kung isasama ko yung CR sa renovation, pero ayoko talaga na makakita ng mga molds na ganyan. Nakakadumi talaga siya ng overall look ng bathroom. Ayan, meron siyang small lavatory na gusto ko rin palitan ng medyo malaki. So, ito na yung kitchen, living area, and bed area. For studio unit, maliit talaga ang kitchen niya and need ko talaga siyang i-renovate dahil wala siyang cooking area. Gusto ko i-extend yung kitchen and kailangan na rin palitan ng tiles ng countertop ng kitchen. Bumili na rin pala ako ng electric fan and aircon para pagpupunta ko dito is hindi mainit. Alam nyo naman sa Pilipinas ang init. Tapos, meron siyang bakal na partition. Akala ko kahoy siya. Pero super bigat niya. Muuga-uga siya. Ayan, ang dami niya ding molds. Dahil hindi natatauhan ito. After ko kasi siyang makuha, more than a month ko na siyang nakuha. Hindi ko siya napupuntahan dahil gawa ng busy sa work. Tapos ito yung bed niya. Hindi na siya kinuha ng previous owner. As you can see, itong unit na to, dinesign siya na very masculine and masculine yung design niya kasi yung previous owner nito ay lalaki. Ayan, magkabilaan yung partition niya na bakal. Ang dami talagang molds kaya nag-mas ako. Ang kapal niya pa nung bakal, hindi parang nakakasikip siya sa area. Pero dahil nga may previous owner siya, ito yung preference ng previous owner, kaya ipapatanggal ko na lang siya. Then, yung sofa niya, luma na, hindi ko na siya gagastusan para palitan ng cover. Ipapamigay ko na lang dahil almost same price ng new pag pinapalitan mo ng cover. Ayan, maliit lang siya. Ngayon kasi wala pa ganong gamit, kaya super sikip niyang tignan, pero pag na-furnish na yan, luluwag na siya. Meron na rin siyang existing cabinet, pero gusto ko kasi full cabinet para ma-maximize yung storage. Yung kama niya, hindi ko na mapapakinabangan dahil marami siyang insect. May mga cockroach siya, parang may bed bugs din. And naging super moldy na rin ng bed box niya. Ayan, hindi ko siya carry ipagamit dahil itong unit na to, gagawin ko siyang Airbnb staycation. Maliit yung bed niya, hindi kasya yung 2-person. Mostly kasi sa staycation ko, ang mga guests ko talaga ay couple. Kaya hindi siya kasya. Gusto ko sana mapakinabangan pero masyadong maliit yung bed. And marami na rin siyang bugs. Kaya ile-let go ko na siya. Ayan. Ayan ang itsura ko, te. Diyos ko, wala na akong time sa sarili ko. Wala na akong time magpa-reband at wala nang time sa mga kaartihan dahil ang daming ganap bukod sa work. Ang dami kong anaasikaso dito sa Pilipinas. Nung dumating ako sa Pilipinas, yung business ko, ang daming niyang aayusin. Ang dami talagang for improvement renovations. At kailangan ko siyang tutukan. Dapat kasi babalik agad ako sa France. Pero ang dami talagang ganap at ang daming gagawin. Kaya hindi muna ako pupunta. After na lang pag na-fix, na-renovate ko na, tsaka yung mga asikasuin ko okay na, tsaka na lang ako pupunta sa France.
Ayan yung kitchen, oh, 'di ba? Ang liit niya. And ito yung tour. Super liit lang ng studio. Pinakamadaling i-maintain at pinakamadaling i-renovate dahil maliit nga lang siya. I-record ko lahat ng aabutin sa renovation cost para meron akong babalikan kung magkano yung mga nagastos ko dito sa unit at para sa mga nakakanood nito kung magkano ang gagastusin sa studio unit for Airbnb staycation business. So magkano nga ba yung ginagastos para maging Airbnb ready ang isang unit kung gusto nyo ring mag-business. Yun nga pala yung line ng business. Yung Airbnb staycation, one of my business is Airbnb. So I'll be making content na din about Airbnb and many more. Kasi ang sarap kaya na may binabalik ang mga videos for me na rin at for my viewers na din na nakakanood nito. And stay tuned sa renovation na magaganap. Oo nga pala, 5 years na pala akong super host sa Airbnb. And drop any question lang na gusto nyong malaman. Ayan, i-video ko din yung ibang mga unit ko na ni-renovate ko. Kahit busy ako sa work, I will try my best to upload videos and hopefully magustuhan nyo yung mga i-upload ko about my life, my travel, and my business na din para makatulong sa mga mag-start pa lang ng business. So, ayan, bukod sa business guys, may work din ako. Tinanggal ko lang yung bedsheet para malabhan ko. So, let's see kung paano ko siya i-renovate and ano yung magiging look niya dahil meron na akong idea kung paano ko siya i-renovate, kung anong design. Mahilig ako sa pastel, kaya tingnan natin kung pastel ulit. Ayun lang for now. So, thank you so much for watching and subscribe na kayo if you want more. Thank you. Bye-bye. Next time na lang ulit.